Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0941 masyadong hindi propesyonal. Ang mga executive ng 0941. Si Splendid ay natural na natatakot, at lahat sila ay nagsimulang tumakas sa takot, at ang ilan sa kanila ay yamakap sa kanilang mga ulo at nagtago sa ilalim ng mesa. President Feng. President Feng, bumaba ka. Sigaw ni Wei Ming sa gulat, at diretso rin siyang bumagsak sa lupa. Tumingin si Feng Yaoying kay Ye Fan, ano ang problema? Dinampot ni Ye Fan ang baso ng alak, humigop, at mahinang sinabi, ito ay hindi isang sinaunang mandirigma, marahil ito ay mula sa isang underground gang. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng headgear. Isang mabangis na maskara ng multo, na may hawak na bahagyang nagmamadaling mamamatay tao, na sumugod sa lobby ng nightclub. Bumaba ang lahat. Kung sino ang maglakas loob na kumilos ay papatayin siya. Isang malakas na lalaki na nakasuot ng asul na maskara ng demonyo, na may hawak na AKM sa kanyang kamay, ang malakas na sumigaw. Kaagad, 7 o 8 bandido sa likuran nila ang sumugod patungo sa mayayamang panauhin, tinutukan ng baril ang kanilang mga ulo, at marahas na inagaw sa kanilang mga kamay ang mga sikat na relo at iba't ibang mamahaling alahas. Ngayon ay nakikita ng mga tao sa nightclub na ang mga taong ito ay narito upang magnakaw ng pera, ngunit ang kanilang buhay ay hindi nababahala sa ngayon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng snatch, bigla na lang silang nakarinig ng tunog ng makapal na yabag sa labas. Isang grupo ng mga gunman na nakasuot ng itim na suit na may iba't ibang baril ang pumasok. Lahat, huwag magpanik. Kaming Tyrannosaurus ay nariyan. Walang sino man ang maaaring kumuha ng iyong ari-arian. Si Takei Nakataro, na kalalabas lang, ay sumugod na may dalang revolver at tinamaan ang isa sa mga gangster. Baril. Binaril sa braso ang gangster, at nahulog sa lupa ang isang bag ng ninakaw na ari-arian. Nang makita ito ng pinuno ng demonyong may asul na mukha, sumigaw siya ng Tyrannosaurus Club, at mabilis na sinabi, umalis. Umatras. Huwag hayaan ng sinuman. I-block silang lahat. Malakas na utos ni Takei Nakataro. Sa ilang sandali, nagsimulang makipagpalitan ng putok ang dalawang grupo ng mga tao, at ang tunog ng mga putok ng baril at mga bala ay umalangaw-ngaw sa lobby ng nightclub. Ang isang grupo ng mga bisita at mga empleyado ng nightclub ay sobrang takot na tumangala, dahil sa takot na baka mahulog ang mga bala sa kanilang mga ulo. Gayunpaman, pinanood ni Ye Fan ang lahat ng ito ng mahinahon. Pagkatapos ng kaunting pagmamasid, napagtanto niyang sadyang hindi pinupuntirya ng dalawang grupo ng mga tao ang lugar kung saan sila dapat maglaban. Bukod dito, ang magkabilang panig ay nakasuot ng bulletproof vests. Sa ilalim ng ganitong palpak na pagmamarka, kahit natamaan sila ay haharangan ng mga bulletproof na vest, at higit sa lahat, ang ilang mga sugat ay magasgasan. Kaya lang, walang oras ang mga ordinaryong tao para magtago sa mga oras na ganito. Sino ang nagmamalasakit sa kanilang pagiging mamarkahan? Kawili-wili. Ang pag-arte na ito ay medyo madamdamin, si Ye Fan ay lihim na tumawa. Asawa, anong tinatawa-tawa mo? Sumandal si Feng Yaoying sa mga braso ni Ye Fan, at medyo natakot ngayon, ngunit nang makita si Ye Fan na nakangiti, hindi niya maiwasang magtaka. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo, at pagkatapos magsalita ng ilang salita sa tainga ng babae, si Feng Yaoying ay tumingin sa likod ng may pagtataka, at nalaman na ito ay totoo. Ang dalawang grupo ng mga tao ay nag-away ng higit sa 1 minuto, nag-iwas at nagsisigawan, ngunit walang nahulog. Bakit ganito ang ginagawa ng mga tao mula sa Tyrannosaurus Club? Nalilitong tanong ni Feng Yaoying. Napakasimple nito, ang pakikilahok ng Jinxiu Group sa negosyo dito ay nakaapekto na sa kanilang mga interes. Kung mapayapa ang lugar na ito, paano mangolekta ang Tyrannosaurus Rex ng mga bayarin sa proteksyon? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Biglang natigilan si Feng Yaoying, iniisip ito talaga ang nangyari. Bilang isang multinasyonal na grupo, kasama ang ugali ni Su Qingzhou, syempre hindi magbabayad si Jinxiu ng anumang bayad sa proteksyon sa Tyrannosaurus, at ito ay halos sapat na upang maging magalang. Kung nagkaroon ng shootout at lutang sa pangkalahatang halalan na itinataguyod ni Splendid, tiyak na hindi mapagkakatiwalaan si Splendid na magnegosyo dito. Sa oras na iyon, muling ipapakita ng Tyrannosaurus ang kanilang mga kakayahan, na nagpapakita na sila lamang ang makakasakop sa larangan dito, na natural na tila napakalohikal. Sobra ito. Ito pala ay lahat ng bongga. Galit na sabi ni Feng Yaoying. Napangiti si Ye Fan, kailangan munang ipakita ni Taro Takenaka ang kanyang mukha, kung hindi ay may kasama siya sa sandaling pumasok ang mga gangster. Masyadong nagkataon. Sa sandaling ito, sumulyap si Taro Takenaka kay Ye Fan, at isang flash ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa walang awa na kulay, ang revolver ay biglang nagpaputok ng bala sa ulo ni Ye Fan. Natural na inalog ni Ye Fan ang kanyang katawan ng maaga, at ang bala ay lumipad sa kanyang tainga. Nagulat si Takei Nakataro, at binaril niya si Ye Fan ng 2 beses ng malakas. Ngunit nagawa ni Ye Fan na makaiwas ng 2 bala sa pagkakataong ito.
Agad na naubusan ng bala si Taki Nakataro sa kanyang pistola, at nagmamadaling nagpalit ng bala sa inis. Napapikit si Yefan at pinaupo si Feng Yaoying sa sofa, habang siya ay tumayo at naglakad patungo sa Taro Takenaka. Nang mapansin ni Taro Takenaka si Yefan na papalapit, naramdaman niyang may dumating na magandang pagkakataon, kaya itinaas niya ang kanyang baril nang hindi nagsasalita, at binaril si Yefan ng 3 beses ng bang bang bang. Hindi nag-abalang magtago si Yefan sa pagkakataong ito. Inabot niya at kinuha ang ilan bago dumiretso sa Taro Takenaka. Ikaw, paano ka? Natigilan si Takenaka Taro, kitang-kita niyang tinamaan siya. Inilahad ni Yefan ang kanyang palad, at sa loob ay may 3 deformed na bala. Kung gusto mong kumilos, hindi kita pipigilan, ngunit kung gusto mong magpanggap na papatayin mo ako habang nasa gulo ka, sobra na. Walang ekspresyong sabi ni Yefan. Namutla ang mukha ni Taro Takenaka, ikaw. Ikaw ang mga sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi masyadong natatakot si Yefan sa kanya mula sa simula hanggang sa huli. Ang mga sinaunang mandirigma ay para sa kanilang mga underground gang, lalo na ang mga gang ng Fusang. Ay isang napakakaunting talento. Hindi naisip ni Taro Takenaka na ang isang katulong ng Splendid Group ay isang sinaunang mandirigma. Hindi na nagsalita pa si Yefan, hinawakan ang leeg ni Taro Takenaka at itinaas. Ang mga armadong lalaki ng Tyrannosaurus Club at ang grupo ng mga gangster ay tumigil sa putukan sa kanilang mga kamay nang makita nila si Taro Takenaka na banihag ng isang lalaki na lumitaw ng wala saan, nanunood sa kawalan. Bitawan mo! Bitawan mo ako! Paos na sigaw ni Takenaka Taro, nahihirapang huminga. Inagaw ni Yefan ang revolver mula sa kamay ni Taro Takenaka, pagkatapos ay itinutok ang nguso sa kanyang ulo, tumingin sa paligid ng walang pakialam, at sinabing, ibaba mo ang lahat ng baril. O papatayin ko siya. Bilang tugon, pumutok si Yefan gamit ang isang putok, at ang bala ay tumama sa isang bungkos ng buhok sa ulo ni Taro Takenaka. Tinakat nito si Taro Takenaka hanggang sa naiihina ang kanyang pantalon. Ibaba mo! Ibaba mo lahat! Histeryosong sigaw ni Takenaka Taro, namumula ang mga mata. Sa utos na ito, mabilis na dinasarmahan ng mga armadong lalaki ng Tyrannosaurus Club, at ang nakakatakot ay ang alon ng mga gangster ay nagmamadali ring ibinaba ang kanilang mga baril. Natigilan ang mga bisitang naruroon, ibinaba na lang ng mga taga-Tyrannosaurus Club ang kanilang mga baril, bakit pati mga gangster ay naglagay din. Hindi kaya papayag ang mga gangster na kunin ang pagkamatay ni Taro Takenaka. Natawa si Yefan at sinabi sa mga salitang Fusang, hoy, masyado kayong hindi propesyonal. Sinabi ko sa mga tao ng Tyrannosaurus Club na ibaba ang kanilang mga baril, bakit kayo naglalaro ng mga bandido? Ito ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, napagtanto ng mga bisitang naruroon na may mali. Namumutla din ang mukha ni Taro Takenaka, nangangati ang mga ngipin sa galit, at hindi na siya makapaghintay na barilin isa-isa ang mga gangster na iyon. Chapter 0942 ay off ito ng mabilis. 0942. Karamihan sa mga bisita sa eksena ay mga taong may mga ulo at mukha, at ang kanilang mga isip ay natural na hindi masyadong hanggal. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mauunawaan mo kung ano ang sitwasyon. Takenaka-kun. Masyadong malayo ang mga Tyrannosaur mo. Nakakainis. Lahat ng Tyrannosaur mo ang gumagawa. Ang daye. Naghihintay na magmura ang isang grupo ng mga tao sa Tyrannosaurus Club. Pinagpapawisan si Taro Takenaka sa kanyang noo. Galit na galit siya kay Yefan sa harap niya kaya agad siyang ninas at sinabing, anong ginagawa mo? Dali-daling kunin ang baril. Patayin mo sila. Simulan ang killing ring, kung hindi, ang bagay na ito ay kumalat, at siya at ang Tyrannosaurus Club ay magdurusa. Ngunit nang ang isang grupo ng mga armadong lalaki ay muling kukuha ng kanilang mga baril, nakarinig sila ng putok ng baril. Bang! Nagpaputok ng bala si Yefan, na direktang pumutok sa ulo ni Takenaka Taro. Hindi inakala ni Takenaka Taro na papatayin siya ni Yefan nang walang pag-aalinlangan, at hindi niya ito kinuha bilang pangalawang pinuno ng Tyrannosaurus Club. Hindi lang iyon, umiwas si Yefan, inagaw ang isang M9 pistol mula sa isa pang mamameril ng Tyrannosaurus Guild, at binaril ang mga kalapit na miyembro ng Tyrannosaurus Guild ng kasing bilis ng kidlat. Bang bang bang, eh! Serye ng makakapal na putok ng baril, ang bawat bala ay tumpak na tumagos sa ulo ng grupong ito ng mga tao. Sa 2 bala na lang ang natitira sa isang magazine, isang grupo ng mga miyembro ng Tyrannosaurus Club, kabilang ang mga peking gangster, ay napatay sa lugar. Tahimik lang ang eksena, at nang mapagtanto ng lahat na mahigit 100 bangkay ang nakahandusay sa lupa, maraming babae ang nagsisigawan. Itinapon ni Yefan ang pistola, natural na naglakad pabalik kay Feng Yaoying, hinawakan ang kamay ng babae, at umalis sa nightclub. Pagdating niya sa kalye sa labas, kinakabahang nagtanong si Feng Yaoying, asawa, ano ang susunod kong gagawin? Ano ang dapat kong gawin? Tanong pabalik ni Yefan. Ang Tyrannosaurus Club. Pinatay mo ang kanilang pangalawang amo at isiniwalat ang kanilang mga plano.
Siguradong hindi sila susuko. Sinabi ni Feng Yaying, hindi mahalaga sa amin, ngunit paano ang mga empleyado ng aming sangay? Nakangiting sabi ni Ye Fan, dahil naging banta ang Tyrannosaurus Society, alisin mo na lang ito. Hawak ang kamay ng babae, dahan-daang naglakad si Ye Fan patungo sa maliwanag na kalye sa di kalayuan. Kinuha niya ang cellphone niya at tumawag. Mapaklang multo, nasa fusang pa. Si Asmodeus iyon sa banda roon, sumagot siya, boss, kung hindi ka aalis, natural na mananatili ako rito, at aalis ako kapag umalis ka. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, tama lang iyan, bibigyan kita ng makakapagpapahinga. Oh, anong problema? Humanap ka ng mamamahala sa fusang Tyrannosaurus Club. Kapag namagitan ang gobyerno ng fusang, masasabi mong i-provoke muna nila. Ako. Hindi kailangang pumatay ng napakaraming tao, patayin lang ang kanilang mga pangunahing miyembro at bumuo ng isang tope, sabi ni Ye Fan. Hindi masyadong nagtanong si Asmodeus, alam ko, gagawin ko na. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Ye Fan kay Feng Yaying, na medyo blanko, at pinisil ang pisngi, ano ang mali? Tingnan mo ako ng walang kabuluhan. Bumantong hininga si Feng Yaying at mahinang sinabi, asawa, ano ang mali? Parang napakasimple ng lahat pagdating sa iyo. Haha. Nanunuksong sabi ni Ye Fan, dito kami magaling ng asawa mo. Sa mga mata ni Ye Fan, isang underground gang lamang, kahit na isa ito sa nangungunang 3 organisasyon sa fusang, ay walang pinagkaiba sa isang langgam. Ang ganitong uri ng organisasyon, si Ye Fan ay nakasalalay lamang sa kanyang kalooban, kung siya ay nasa mabuting kalooban, pinananatili niya ito. Kung siya ay maglakas loob na pukawin siya, maaari niyang sirain ito sa kalooban. Upang ilagay ito ng tahasan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Tyrannosaurus ay wala sa kanyang mga mata sa lahat, at hindi ito papansinin. Ngumuso si Feng Yaying at magsasalita na sana nang biglang may naamoy siyang mabangong pagkain. Napasulyap siya sa isang maliit na tindahan sa kanyang harapan, at nagningning ang kanyang mga mata. Asawa, kulang pa ang kinakain ko para sa hapunan, tapos na akong uminom. Kakain ba tayo ng soba noodles doon? Malungkot na sinabi ni Ye Fan, bakit hindi ka kumain ng maayos? Anong uri ng noodles ang kakainin mo, dadalhin kita para kumain ng masarap. Oo, paano si Wagyu? Naku, tayong dalawa lang, kain lang ng konti, hindi ako sanay kumain ng masyadong high-end na pagkain, mahinang sabi ni Feng Yaying. Walang sinabi si Ye Fan, okay, kumain muna tayo ng isang mangkok ng noodles, at pagkatapos ay kumain ng iba. Naglakad ang dalawa sa labas ng maliit na soba restaurant at nag-order ng 2 servings ng char siu soba. Ang ganitong uri ng maliit na noodle restaurant ay fast food at walang upuan. Pagkatapos mag-order ang mga customer, kakain sila ng direkta sa ilalim ng isang shed. Kung pag-uusapan, talagang hindi ito klase, ngunit hindi ito pinansin ni Feng Yaying, at kumain ng isang mangkok ng mainit na soba noodles kasama si Ye Fan na may ngiti sa kanyang mukha. Lalong nahiya si Ye Fan nang makita niyang napakadaling nasiyahan ang babae. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa mall kasama si Feng Yaying at bumili ng mga regalo para sa babae bago bumalik sa hotel. Pagbalik ko sa Hot Spring Hotel, bumalik na rin si Wu Yesho. Brother Ye Fan, Sister Feng, saan ka naglaro? Nabalitaan ko na ang nightclub ay napaka-excited ngayong gabi. Pumasok si Wu Yesho mula sa kanyang silid, at wala na sa kanyang mukha ang dating kalungkutan. Fur, sinabi mo rin na ang kasamahan na dati ay napakasaya ay nagsama-sama ng ganito, si Feng Yaying ay walang magawa. Napangiti si Wu Yeswang at nakita si Ye Fan na may dalang mga branded na shopping bag sa malalaki at maliliit na bag, at umaasang nagtanong, namili ka na ba? Binili mo ba ako ng regalo? Maglabas ng itim na Balenciaga na sombrero at ilagay sa ulo ng gabing mahamog. Bueno, ito ay para sa iyo, sabi ni Ye Fan. Ngumuso si Wu Ye, Brother Ye Fan, masyado kang kuripot, kaya bigyan mo ako ng sombrero. Hindi ba sikat na magsuot ng sombrerong ito ngayon? Bukod, bilang isang mamamatay tao, hindi ka maaaring gumamit ng anumang iba't ibang bagay. Ang pabango, alahas, at mga relo ay hindi angkop para sa iyo. Walang silbi ang pagbili nito, sabi ni Ye Fan. Ngumuso si Wu Yechun, well, syempre hindi ko may kukumpara si Sister Yaying, hindi masamang magkaroon ng sombrero. Silly girl, anong katarantiduhan, pumatay ka ng tao at kumikita ng 10-10 milyon, munting mayaman na babae. Isa, may hahambing ba sa iyo ang kapatid mong si Yaying? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Pero Kuya Ye Fan, iba ang kahulugan ng ibinigay mo sa akin. Ngumuso si Wu Yechun at sinabing, sa kabutihang palad, wala akong masyadong pakialam, at naghanda ako ng maalalahanin na regalo para sa iyo. Nagtataka si Feng Yaying, naghanda ka pa rin ng mga regalo para sa amin. Hindi ka ba bumalik sa iyong bayan? Mahiwagang ngumiti si Wu Yechu, kinuha ang remote control panel ng TV, at sinabing, ang mga Reg Along inihanda ko para sa iyo ay maaaring gawin sa hotel. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Wu Yeshu ang TV. Nang marinig nila ang tunog ng galit na boses sa TV, at makita ang nakakakuha ng dugo na larawan, parehong natigilan sina Ye Fan at Feng Yaying. Nag-subscribe talaga ang babaeng ito sa mga bayad na programa sa hotel.
Pagkatapos ng lahat, ang Fusang ay ang pinagmulan, at ang mga mapagkukunan nito ay sagana pa rin. Saglit na nanood si Feng Yaoying, at pagkatapos mag-react, mabilis siyang tumalikod, namula ang mukha, at sinabing, anong ginagawa mo? Eye off mo. Kabanata 0943 Panlasa ng lalaki. 0943. Gustong-gusto ito ni Ye Fan, ang babaeng ito ay talagang nagmamalasakit, at nakangiting sinabi, hindi, lahat ay nasa hustong gulang na, magmaneho ka lang. Hihi, hindi kita iistorbohin. Tumalikod si Wu Yekang at mabilis na lumabas. Tiningnan ni Ye Fan si Wu Yejo na may masayang mukha, ngunit sinundan siya palabas ng silid at tumawag, Jianer. Ha! Kuya Ye Fan, may gagawin ka ba? Tumalikod si Wu Yeshu. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, bagaman hindi ako nangako ng direkta sa iyo noong araw na iyon, ipinapangako ko na sina Ye Longyuan at Longhan, na pumatay sa iyong pamilya, ay mag-iimbestiga sa lalong madaling panahon at magbibigay sa iyo ng paliwanag. Nang inag ang malambot na katawan ni Wu Ye, tulala siyang tumingin sa lalaki, at pagkatapos ay ngumiti ng matamis, Brother Ye Fan, hindi mo na kailangang gawin ito. Sa huli, sarili kong gawain ang paghihiganti, at wala kang obligasyon na gawin ang anuman para sa akin. Siyempre may obligasyon ako. Para sa akin, ikaw ang pamilya ko, nakangiting sabi ni Ye Fan. Narinig ito ni Wu Yekang, medyo masakit ang kanyang ilong, ipinihit niya ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang labi, at sinabing, kung sasabihin mo ulit ito. Pupunta ako sa iyong silid ngayong gabi at matutulog sa iyo kasama si Sister Feng. Ye sa sandaling marinig ito ni Fan, hindi niya napigil ang matawa, go, bumalik ka sa kwarto mo, lalabas tayo para mamasyal bukas, at halos babalik tayo sa Huahay. Humph! Malinaw na gusto kong matulog sa iyo, ngunit patuloy kong sinasabi na hindi, ang mga lalaki ay mapagkunwari. Isang malakas na kindat si Wu Yesho, pinilipat ang kanyang balingkinitang figura, at naglakad pabalik sa kanyang silid. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang laway at palihim na tumawag ng maliit na duwende sa kanyang puso, ngunit pinipigilan pa rin niya ang pagnanasa. Gayunpaman, pagkatapos na pagalawin ng maulap na gabi, si Ye Fan ay naging masigasig sa gabing ito, kaya't si Feng Yaoying ay hindi bumangon hanggang tanghali kinabukasan. Sa isang gabi, ang Tyrannosaurus Club ay nagbago rin ng mga kamay, ngunit si Ye Fan ay matagal ng tamad na asikasuhin ang mga bagay na ito. Sinamantala ang huling araw sa Fusang, namamasyal si Ye Fan kasama sina Feng Yaoying at Wu Yeju sa halos buong araw, at hindi nakabalik hanggang sa huli na. Sa gabi, tumawag si Su Qingzhou. Sinamantala ang oras ng paligan ni Feng Yaoying, tumakbo si Ye Fan sa koridor kung saan walang tao sa labas bago ito kinuha. May hinanakit ang boses ni Su Qingzhou, asawa, nagsaya ka ba doon? Gustong sabihin ni Ye Fan na, oo, ngunit nang marinig niya ito, bamantong hininga siya kaagad, normal lang, higit sa lahat namimiss ko ang aking asawa. Sinungaling, hindi mo ako tinawagan kahapon at ngayon. Kapag nasa tabi mo si senior sister, hindi mo talaga ako namimiss. Puno ng mga hinaing at kalungkutan ang mga salita ni Su Qingzhou. Nagmamadali si Ye Fan, inis na hindi niya matendaan ang isang tawag sa telepono, kaya sinabi niya, asawa, babalik ako bukas, naghanda ako ng isang napaka-espesyal na regalo para sa iyo, walang iba, ikaw lamang ang maaaring magkaroon. Kapag narinig ng isang babae ang salitang, regalo, madali niyang ililihis ang kanyang atensyon, kahit na hindi exempt ang IQ ni Su Qingzhou. Anong regalo? Hindi naman lottery di ba? Wala akong pakialam. Nagtatampo pa rin si Su Qingzhou. Nagbenta si Ye Fan, inisip ko ito ng matagal, at pagkatapos ay nakaisip ako ng isang napakamakabuluhang regalo. Malalaman mo bukas. Misteryoso ito, huwag mo nang pag-usapan. Binago ni Su Qingzhou ang kanyang mga salita. Sabi, asawa, may magandang balita, gusto kong malaman mo. Nag-isip sandali si Ye Fan, nagising ba si Ling Yue? Paano mo nalaman? Masayang sinabi ni Su Qingzhou, nagpunta ako sa ospital ngayon, at nagising si Wei Wei. Sinabi ng doktor na nasa mabuting kalagayan siya. Tuwang-tuwa si Ling Uncle. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, tila maaasahan talaga ang antas ng medikal sa akses ng mundo. Asawa, sabi ni Wei Wei gusto kanyang magpasalamat ng personal. Pagbalik mo bukas, puntahan natin siya. Tinanong din ako ni Uncle Ling kung kailan ka makakapunta sa Shushan. Sabi ni Su Qingzhou. Napakamot si Ye Fan sa kanyang noo, nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Mukhang matagal na siyang nangako na pupunta siya sa Susan, pero hindi pa siya nakakapunta doon. Oras na para pumunta. Una, sa imbitasyon ng pamilyang Ling, at pangalawa, maaari ka ring pumunta para makita ang swordsmanship na interesado ka. Kinabukasan, bumalik si Ye Fan sa Huahay kasama sina Feng Yaoying at Wu Yeshu. Gabi na nang makarating kami, at nakauwi na kami sa oras na maghapunan. Umuwi si Ye Fan sakay ng taxi, at nang lumakad siya pabalik sa pinto ng mansyon, si Su Qingzhou na nakasuot ng simple at eleganteng beige na damit ay nakatayo na doon at naghihintay sa kanya. Matapos siyang hindi makita ng ilang araw, ang buong ugali ni Su Qingzhou ay tila naging mas malamig at pino kaysa dati. Marahil ito ay ang mabilis na pag-unlad ng cultivation base at ang paggising ng bloodline,
na nagpalabas ng isang malamig at marangal na ugali mula sa loob palabas, hindi tulad ng isang mortal na babae. Kung hindi dahil sa mahinang ngiti sa mukha ni Su Qingzhou nang humarap ito sa kanya, mararamdaman ni Ye Fan ang malayo sa kanyang asawa. Sa pag-iisip ng walang ngiti na ugali ni Su Qingzhou sa kumpanya, malamang na natakot ang mga empleyado. Welcome home, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Nang makita niyang si Ye Fan ay nakatitig sa kanya at hindi sumagot, si Su Qingzhou ay hindi namamalayang tumingin sa kanyang damit at nagtanong, "Asawa, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan, masama ba ang pananamit ko ngayon?" "Ay, hindi, ilang araw ko lang siyang hindi nakikita. Pakiramdam ko ay naging mas barumbado at parang diwata ang aking asawa." Si Ye Fan ay nasa ulirat, na parang pakiramdam na si Su Qingzhou ay papalapit sa fairy sister na naalala niya. Kinaikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata at galit na sinabi, "Huwag kang sumama, 2 araw akong nagsaya kasama ang ibang mga babae sa labas, at nang bumalik ako, sinabi ko ang mga salitang ito para suyuan ako, huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang iyong iniisip." Mapait na ngumiti si Ye Fan, "Sinasabi ko ang totoo, halika, asawa hayaan mo akong yakapin." Umakyat si Ye Fan, niyakap ang babae, hinalikan siya sa noo, naamoy ang pamilyar na halimuyak, medyo gumaan ang pakiramdam ni Ye Fan. Palagi kong nararamdaman na sa pagtingin lang sa babaeng ito, lilipad talaga ang babaeng ito sa langit na parang isang diwata. Sikip lang. 3 lang ang tao sa pamilya para sa hapunan. Alam ni Tita Jiang na uuwi na si Ye Fan at naghanda ng malaking mesa na makakainan. Nagkusa rin si Su Qingzhou na hilingin na ipakita ang kanyang mga kamay, at ang mga pagkain kanyang ginawa ay medyo napabuti, at ang mga ito ay hindi itinuturing na maitim na pagkain. Nang malapit na itong matapos, kumislap ang magagandang mata ni Su Qingzhou at nagtanong siya, "Asawa, anong regalo ang dinala mo sa akin?" Kinagat-kagat ni Ye Fan ang trotter ng nilagang baboy. Pagkarinig nito ay pinunasan niya ang kanyang mga kamay, naglabas siya ng isang itim na jewelry box sa bulsa ng kanyang pantalon at inilagay sa harap ng babae. "Buksan mo at tingnan mo," pagmamalaki ni Ye Fan na nagtaas ng kilay. Inaasahan na binuksan ni Su Qingzhou ang kahon at nakita ang isang singsing sa loob, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkawala. Matapos mapansin ni Ye Fan ang ekspresyon ng babae, ang kanyang puso ay natigilan, "Asawa. Hindi mo ba gusto?" Kinuha ni Su Qingzhou ang singsing sa loob. Ang singsing na platinum ay naka-embed na may berdeng hiyas. "Asawa, anong klaseng panlasa mayroon ka? Kung gusto mo akong bigyan ng singsing na diamante, dapat mo rin akong bigyan ng purong brilyante. Paano mo ako mabibigyan ng berde? Gusto mo bang isusuot ko ang singsing na ito sa ating kasal?" Nadama ni Su Qingzhou na walang laman at masaya. Filled, walang imik ang sarap ng mga lalaki. Kabanata 0944 Mahabang buhok. 0944. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ye Fan, "Asawa, hindi ito isang brilyante, at hindi rin ito isang hiyas. Hindi mo sinasabi sa akin, ito ay isang piraso ng jade, tama?" Sabi ni Su Qingzhou. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi, ito ay isang kristal, na binubuo ng maraming sangkap." "Kristal? Parang kristal?" tanong ni Su Qingzhou. "Hindi, ang mga sangkap dito ay iba, higit sa lahat ay aluminyo, tanso, bakal, at iba pa." Sabi ni Ye Fan. Halos himatayan si Su Qingzhou, "Aluminyo, tanso, bakal. Ang gulo na ito, kahit na ito ay 100 libra, maaaring hindi ito nagkakahalaga ng malaki. Hindi nakakagulat na hindi ito mukhang isang hiyas. Ano, bakit hindi mo ako bilhan ng 2 kahon ng strawberry donuts?" Ngumisi si Su Qingzhou. 2 kahon. Tumaas na naman ba ang gana mo? Natigilan si Ye Fan. Kahit na mag-practice siya ng qigong ngayon, hindi siya mataba, kaya hindi na niya kailangang kumain ng napakaraming donut. "Hayaan mo akong gumawa ng analogy. Bakit ka nagulat?" Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Same time na sinabi ni Ye Fan, "Asawa, kahit na ang kristal na ito ay hindi isang hiyas, ito ay espesyal." Hindi napigil ang sabihin ng babae na may panlulumo, "Siyempre espesyal ito. Unang beses kong narinig na ang ganitong uri ng bato ay nakalagay sa singsing. Kalimutan mo na ito, huwag kang magpaliwanag, gayunpaman, tinatanggap ko lang ang regalong ito, at tinatrato ko itong alahas na karaniwan kong isinusuot. Binigyan ako ng asawa ko, at madalas ko itong isusuot. Anyway, kung isusuot ko, siguradong iisipin ng iba na emerald or something. Hindi ko alam. Isa itong kristal na tanso at aluminyo." Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak. "Asawa, ang mga brilyante sa pangkalahatan ay masyadong vulgar, nakakainip. Okay. Alam kong espesyal ang berdeng kristal na ito. Bumantong hininga si Su Qingzhou, "Bilasan mo at kumain, pupunta tayo sa ospital para makita si Weiwei pagkatapos kumain." Si Tia Jiang, na nasa gilid, ay nakangiting humikayat, "Miss, huwag mong pag-usapan ang tungkol kay Ye Fan, si Ye Fan ay nasa puso rin niya. Malamang na pinag-isipan niya ito ng mabuti bago ibigay sa iyo ang singsing na ito." "Tita Jiang, hindi ko naman siya sinisisi, di ba sabi ko isusuot ko?" Sinabi ni Su Qingzhou na naagrabyado. Muli niyang tiningnan ng mabuti ang berdeng bato, na para bang inaaliw ang sarili, mukhang maganda ito sa pagkakagawa,
at napakapino ng hiwa, kaya ito ay isang espesyal na munting regalo mula sa aking asawa. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, ang isang babae ay may mahabang buhok at maikling kaalaman, ano ang alam mo? Hindi naman siya masyadong nag-explain, baka nakakainis siya ng mga babae, anyway, pwede namang ihatid ang regalo. Nga pala, asawa ko, kinuha mo ba si Gigo kamakailan? Tanong ni Yefan na may pag-aalala. Nang banggitin ni Su Qingzhou ang bagay tungkol kay Gigo, nakaramdam siya ng kaunting pagod, habang mas nakakausap ako, lalo kong napagtanto na ang pagkuha sa Gigo ay napakakomplikado. Sa simula, tila alam ni Zhuge Tianming ang lahat, ngunit hindi ganoon kadali. Oh, paano mo nasabi? Nagtaka si Yefan, Ghost Valley ito at may mga taong hindi pa rin sumasang-ayon sa iyo. Hindi yun ang kaso, sabi ni Su Qingzhou, nalaman ko na mayroong kabuuang 17 sangay sa Ghost Valley na kasalukuyang gumagawa ng intelligence. Ang isang departamento ay may sariling direktor. Masasabing ang isang departamento ay isang ganap na independenteng ahensya ng panektik, at ang bawat direktor ay buong pusong responsable para sa katalinuhan. Kinokolekta ni Gigo ang isang malaking halaga ng katalinuhan mula sa buong mundo araw-araw. Tungkol naman sa katalinuhan na kasangkot wala silang oras at hindi kayang pag-aralan ang lahat ng ito, maliban na lamang kung ito ay kinasasangkutan ng Ghost Valley mismo, bibigyan nila ito ng pansin. Sa ganitong paraan, kahit na ang Ghost Valley ay maaaring magkaroon ng maraming impormasyon araw-araw, hindi nila ito ay iulat, kahit na ito ay iulat, hindi ko ito mabasa ng mag-isa. Ibig sabihin, kung may nais tayong imbestigahan, maaari nating hilingin sa impormante na mag-imbestiga, ngunit kung gusto nating makakuha ng kapakipakinabang na impormasyon, maaari nating iulat ito ng direkta at may layunin. Sa totoo lang napakahirap pumunta dito. Kinailangan ni Zhuge Tianming ng higit sa 10 taon upang ayusin ang sarili niyang hanay ng mga pamamaraan upang mabilis na mahanap ang impormasyong gusto niya. Kaka-take over ko lang, and it takes time para lang maging familiar sa bawat department. Para sa maraming oras, mas mahirap na mabilis na makahanap ng kapakipakinabang na impormasyon mula sa iba't ibang mga departamento araw-araw. Natigilan si Yefan at tumango, talagang problema ito. Ang pamilya Gigo ay may mahusay na negosyo, at ikinakalat nila ang kanilang mga eyeliner sa buong mundo, at ang mga nakolektang katalinuhan ay hindi kinakalkala ng computer. Ang mga kawani sa ibaba ng Gigo ay talagang walang pakialam sa bawat piraso ng impormasyon, kung ano ang maaapektuhan nito, naghihintay lamang sila ng isang tao na bumili nito, at pagkatapos ay ibenta ang impormasyon. Kaya nga, noong nasa Fusang ka at nakasalubong mo si Shanyin, hindi kita natulungan kaagad. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, dahil nag-react kami at huli na nang magsagawa kami ng counter-investigation. Kung ang mga tao sa ibaba, sabihin sa akin ang tungkol sa mga paggalaw ni Fusang sa lalong madaling panahon, at maaari kong ayusin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit, ang mga tao sa ibaba, paano nila malalaman ang napakaraming bagay? Naunawaan ni Yefan at sinabing, take your time, ang buong operation mode ng Gigo ay mas komplikado kaysa sa mga ordinaryong kumpanya. Asawa, napakatalino mo, malalaman mo ang lahat ng ito sa madaling panahon o huli. Well, mag-aaral akong mabuti. Si Su Qingzhou ay puno rin ng enerhiya. Siya ay napaka-profesional, at ang network ng impormasyon ng Gigo ay kaakit-akit din sa kanya. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa ospital kasama si Su Qingzhou. Bilang isang malaking bituin, lohikal na sinabi ni Ling Yue na ang ganoong bagay ay makakaakit ng maraming atensyon ng media. Gayunpaman, kontrolado ng militar at ng pamilyang Ling ang opinyon ng publiko, at walang nagulat ng insidente. Ang kumpanya ng brokerage ay nag-claim lamang na si Ling Yue ay pansamantalang nakasama muli sa kanyang pamilya at nagpahinga sandali, upang ang mga tagahanga ay makapagpahinga. Sa ganitong paraan, makakapagpapahinga si Ling Yue sa ospital ng may kapayapaan ng isip. Nang pumasok sina Yefan at Su Qingzhou sa ward, nakaupo rin si Ling Baiguang sa loob. Nakaupo si Ling Yue sa kama at tila nagpapagaling na. Kahit nakaharap siya sa langit, maganda pa rin siya. Buti na lang at mukhang nagdadalawang isip ang babae, parang nag-uusap lang ang mag-ama. Mr. Ye, bumalik ka na. Nang makita ni Ling Baiguang si Yefan, bumangon siya ng may pasasalamat at sinabing, salamat sa iyong gamot, gumaling na si Yue. Tumingin din si Ling Yue kay Yefan na may komplikadong mga mata, salamat, Yefan, hindi ko inaasahan na napakatalino ng iyong mga medikal na kasanayan. Matapos niyang malaman ang buong kwento, hindi siya makapaniwala na si Yefan ay hindi lamang kamangha-mangha sa sinaunang martial arts, kundi pati na rin sa mga kasanayang medikal. Mas nakakatuwang malaman mamaya na hindi pinaganya ni Yefan ang mga kakayahan ni Yefeng. Akala niya ay magdurusa si Yefan para dito, ngunit walang nangyari kay Yefan, na mas ikinagulat ni Ling Yue. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Huwag kang masyadong tanga in the future. Eat. Madali para sa iyo na mamatay, ngunit ang mga nagmamalasakit sa iyo ay magdurusa magpakailanman. Tiningnan ni Yefan ang taong nasa tabi niya na may malalim na kahulugan. Nakinig si Ling Yue at tumingin sa kanyang ama na may kaunting guilt sa kanyang mga mata, at bamulong, hindi ko rin sinasadya. Ayaw ko lang talagang makasama ang Yefeng na iyon. Karamihan sa mga marriage contract ay hindi matatapos. Pero babae ka, paano mo pa ipapakita ang mukha mo?
Sa pagkakataong ito, kailangan mo akong sundan pabalik sa Susan, huminahon ka, hahanap tayo ng paraan para makahanap ng magandang pamilya para sa iyo, asawa at anak yan ang iyong tungkulin. Nagturo ng leksyon si Ling Baiguang. Kumunot ang noo ni Ling Yue at sinabing, anong edad na ngayon? Bakit pa ulit-ulit mong sinasabi ito? May mga lalaki lang ba na pwedeng magka-career? Artista ako, nakakahiya bang gumawa ng pelikula? Mr. Ye. You look, iniisip pa rin ng babaeng ito na siya ay kahanga-hanga kapag siya ay isang artista, maaari mo siyang pag-usapan para sa akin. Sabi ni Ling Baiguang habang hinihila si Ye Fan. Napahiya si Ye Fan at ngumiti ng mapait. Bakit nagsimulang magtalo ang mag-ama tungkol dito pagkagaling lang nila sa kanilang sakit? Ayaw niyang masangkot sa mga bagay na ito, kaya tumingin siya kay Su Qingzhou sa tabi niya, asawa. Ano sa palagay mo? Kabanata 0945 Pag-alis. 0945. Sinabi ni Su Qingzhou kay Ling Baiguang na may seryosong mukha, Tito Ling, Weiwei, mayroon pa rin siyang depresyon na hindi pa gumagaling. Kung ibabalik mo siya sa Shushan at ikulong siya doon, gaano man karaming gamot ang inumin mo, lalala lang ito. Ang kanyang kondisyon. Sa oras na iyon, maaaring mawala sa iyo ang anak na ito. Narinig ito ni Ling Baiguang, ang kanyang mukha ay nabalisa, at ang kanyang mga mata ay nahihirapan. Ang depresyon na ito, talaga bang napakalubha? Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso. Karamihan sa mga tao mula sa sinaunang pamilyang ito at ang sinaunang martial arts sect ay napakatradisyonal. Namumula ang mga mata ni Ling Yue sa kama at sinabi niya, okay lang ako, naisip ko na ito, at hindi na ako magpapakamatay muli. Anyway, wala ring silbi ang Ye Feng na iyon. Hindi bagay sa pag-abandona ni Ye Feng, may cultivation man siya o wala, naging fiancé mo siya noon. May nagawa siyang mali ngayon, at syempre hindi ka pipilitin ng pamilya Ye na pakasalan siya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi mo na kailangang magpakasal pa. Matigas na sabi ni Ling Baiguang. Ako rin ang pumipili kung sino ang mapapangasawa ko. Tsaka babae ang gusto ko. Ayoko ng lalaki. Sabi ni Ling Yue, bigla niyang itinaas ang kubrekama, nagmamadaling umalis sa kama, niyakap si Su Qingzhou, at hinalikan si Su Qingzhou sa bibig got it. Natigilan si Su Qingzhou, bagamat okay lang na halikan at yakapin ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit sa harap ni Ling Baiguang at ng kanyang asawa, ang pagyakap at paghalik ni Ling Yue ay kakaiba pa rin. Weiwei, anong ginagawa mo? Hinayla ni Su Qingzhou si Ling Yue, namumula ang mukha nito. Hehe, Xiaoshu, bakit ka nahihiya? Sa harap ng asawa mo, pasensya na ha. Hindi ito ang unang beses na nahalikan kita. Buong pagmamalaking sinabi ni Ling Yue kay Ye Fan na nasa tabi niya, Ye Fan, huwag kang mag-isip na ibahagi ito sa akin. Huwag mong sabihin. Hindi magandang magkamali si Tito. Nanlumo si Su Qingzhou, bagamat nagustuhan niya si Ling Yue, ito ay puro pagkakaibigan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Sa totoo lang, magkayakap ang dalawang malalaking dilag. Sa totoo lang ay medyo maganda ang larawan, kaya hindi man lang niya naisip na i-block ito. Galit na galit si Ling Baiguang kaya nanginginig ang kanyang mga kamay, ikaw. Anak, paano mo magagawa ang mga kalokohang bagay? Ako, papatayin kita. Nang makitang itinaas ni Ling Baiguang ang kanyang kamay para hampasin si Ling Yue, abala si Ye Fan para tumigil. Huwag. Sect Master Ling. Kung mayroon kang sasabihin, huwag makipag-away. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang braso ni Ling Baiguang, bagaman gumaling na ang idima ng kanyang utak, kagagaling lang niya mula sa isang malubhang sakit. Matapos marinig ito ni Ling Baiguang, ibinaba niyang muli ang kanyang kamay. Matigas na sinabi ni Ling Yue, hayaan mo siyang bugbugin. Patayin mo ako. Anyway, hindi ako makikinig sa kanya. Hindi ko talaga iginalang ang pinili ko mula noong bata pa ako, at hindi ko kayang makinig sa anumang sasabihin ko. Ang ganoong relasyon ng ama-anak, sapat na ako. Ikaw, mapanghimagsik kang babae. Subukan mo ulit. Tinitigan siya ni Ling Baiguang. Kinagat ni Ling Yue ang kanyang mga ngipin at magpapatuloy na sana sa sasabihin, ngunit pinigilan ni Ye Fan. Miss Ling. Sumigaw si Ye Fan, kumunat ang noo, at nagsabi, para sa kapakanan ng aking pagpapagaling sa iyong cerebral edema, maaari mo bang pakinggan ako? Lumingon si Ling Yue, kung gusto mo siyang tulungan na hikayatin ako, hindi mo na kailangang sabihin. Ngumiti si Ye Fan, ayokong kumbonsihin ka, gusto ko lang malaman mo na noong nag-aaway kayo ni Sect Leader Ling, medyo naiinggit kami ng asawa ko. Natigilan si Ling Yue at nagtatakang tumingin dito. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou sa tabi niya. Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou at tumango. Hindi niya inaasahan na mapapansin din ni Ye Fan. Medyo naiingit talaga siya. Anong kinaiinggitan mo? Naguguluhan si Ling Yue. At least may pagkakataon kang makipag-away sa iyong ama, at hindi ko alam kung sino ang aking ama mula noong bata pa ako, at wala na ang aking biyenan at biyenan. Nagkibit balikat si Ye Fan. Naunawaan ni Ling Yue at tumingin kay Su Qingzhou na may komplikadong mga mata. Weiwei, huwag kang makipag-away kay Uncle Ling, okay? Bagamat may mga pagkakaiba sa mga ideya, hindi kailangang mawalan ng galit ng ganyan. Inaasahan ng lahat ng mga magulang sa mundo ang kapakanan ng kanilang mga anak.
Ang kanyang panimulang punto ay para sa iyo lahat, kaya hindi mo ba siya makakausap ng maayos? Hinikayat din ni Su Qingzhou. Nagpatuloy si Ye Fan, ano sa palagay mo, Ling the Boss ay hindi kailanman naiintindihan at hindi nirerespeto ang iyong pinili. Ngunit naisip mo na ba ito, kung talagang gusto niya na sapilitang lumaki ka ayon sa kanyang mga ideya, kung gayon wala kang pagkakataon na umalis sa Shushan at pumunta sa Huahai, huwag na lang pumunta sa ibang bansa, maging artista, at maging artista. Dapat mong maging malinaw na, bilang karagdagan sa iyong sariling mga pagsisikap, dapat mo ring malaman na ang Sect Masterling ay nagturo sa iyo ng sinaunang martial arts upang maprotektahan mo ang iyong sarili. Ang iyong mga gastusin sa pamumuhay, matrikula, at mga gastos sa pag-a-abroad ay sino ang nagbabayad? Kung talagang hindi ka niya naiintindihan at hindi ka sinusuportahan, makakarating ka ba sa kinalalagyan mo ngayon? Sa katunayan, ang sumuporta sa iyong mga pangarap mula simula hanggang wakas ay hindi ang biolohikal na ama sa harap mo. Tumangala si Ling Yue sa lalaki, at pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya kay Ling Baiguang na may bakas ng pagkakasala. Marahil si Ling Zhang the Door ay matagal na ring pinuno ng pinto, at ang kanyang mga salita ay hindi masyadong mataktika. Sa tingin ko ang higit pa niyang ibig sabihin ay ang pagnanais na huminto ka sa paglalagalag-gala sa labas sa lahat ng oras, maghanap ng pamilya ng mabuting asawa, at mamuhay ng komportable at matatag. Kung talagang gusto niyang mamuhay ka ng isang maalab na buhay, hindi niya lalabanan si Ye Fang, at tinatansya na sa pilitin kanyang ipapadala sa pamilya Ye, tumawa si Ye Fan. Napabuntong hininga si Ling Baiguang na may damdamin pagkatapos marinig ito. Bumantong hininga siya, Mr. Ye, nahihiya si Ling, lumaki na ako ng maraming taon, at gusto kong ipaliwanag mo ito sa akin. Kinawean ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, ako ay isang bystander lang, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang sect leader na si Ling ay nanatili sa Shushan sa loob ng maraming taon, at malamang na nag-aalala siya sa kanyang anak na babae sa ibang bansa. Hey! Maagang umalis ang kanyang ina, at ako ang may posisyon ng padre de pamilya. Hindi ko magampanan ang lahat ng responsibilidad ng isang ama, kaya naiisip ko lang ito sa aking puso. Tumingin si Ling Baiguang kay Ling Yue, ang kanyang mga mata ay malambot at totoo. Babae, kahit na ayaw mong magpakasal ngayon, ngunit sa malaot madali kailangan mong makahanap ng magandang tahanan, hindi mo ba kayang makinig sa payo ng iyong ama? Bumalik ka sa Shushan, makipag-usap ng mabuti sa iyong lolo, at sa iba pang matatanda ng ating pamilyang Ling. Huwag masyadong matigas ang ulo. Si Ling Yue ay kuminang sa kanyang mga mata, tumalikod siya, sinipsip ang kanyang ilong, at sinabing, kung gayon, sasabihin ko muna, kung mahanap mo ako ng lalaking hindi ko gusto, hindi ko siya pakakasalan. Mapait na ngumiti si Ling Baiguang, ang init ng ulo mo, ang biyenan na pinili para sa iyo, maaaring hindi sila papayag na pakasalan ka. Ano ba, Dad, naiintindihan mo ba? Ang ganda-ganda ng anak mo, sinong tatanggi sa akin? Pakiusap. Ako ang reyna ng langit. Ang mga lalaking humahabol sa akin ay nakapila mula Hollywood hanggang sa Butones, okay. Agad na sigaw ni Ling Yue. Puche. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Hinawakan ni Ling Yue ang balikat ni Su Qingzhou, Xiaoshuo, anong tinatawa-tawa mo? Mali ba ako? Anong tinatawa-tawa mo? Hindi kita pinagtatawanan, mali ka nang nabasa, si Su Qingzhou ay knuckle mo, lumiit siya at umiwas. Pinanood ni Ye Fan ang dalawang babae na naglalaro, napagtanto lamang na si Su Qingzhou ay hindi masyadong malamig sa kanyang matalik na kaibigan. Medyo madaling bitawan. Mr. Ye, ignorante talaga itong babaeng ito, napatawa ka, and it's all thanks to you today. Sa wakas ay bumalik ka, sa pagkakataong ito ay dapat kang pumunta sa Susan kasama ko, hayaan mo kaming magpasalamat sa iyo ng aking ama at aliwin ka. Kaming mga alagad ng Susan, sa mga tuntunin ng sinaunang martial arts, ay umaasa rin na makuha ang inyong patnubay. Sabi ni Ling Baiguang. Naisip ni Ye Fan na maaaring kailanganin mo ang aking patnubay sa larangan ng espada. Gayunpaman, syempre hindi niya ito sasabihin, iwasan nang makuha niya ito, napalibutan siya ng isang grupo ng mga tao, at masyado siyang abala para hilingin sa kanya na magturo ng kendo. Nandito ako sa pagkakataong ito, at iyon ang ibig kong sabihin. Dahil si Sect Leader Ling ay totoong sinsero, bakit hindi tayo umalis bukas? Nakangiting mungkahi ni Ye Fan. Tuwang-tuwa si Ling Baiguang, okay. Ito ay natural na ang pinakamahusay. Tapos bukas ng umaga, aalis na kami agad. Kabanata 0946 parang bagay. 0946. Ang mga taong nagsasagawa ng mga espada ay hindi gustong maging palpak. Bilang pinuno ng Shushan, natural na prangka si Ling Baiguang. Kinaumagahan, isinama niya si Ling Yue at hinintay si Ye Fan sa airport. Noong una, gusto rin ni Su Qingzhou na sumama sa kanya, ngunit ang kontrata ng kasal sa pagitan ng pamilyang Ling at ng pamilya Ye ay napigilan, kaya hindi na niya kailangang mag-alala ng gusto tungkol kay Ling Yue. Pangalawa, gusto ni Gigu na maglaan siya ng oras para makilala at pag-isipan ito, kaya hindi na lang sumunod si Su Qingzhou. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay hindi rin gustong maglaro. Una, gusto niyang ipagpalit ang kanyang karanasan sa martial arts, at pangalawa, gusto niyang makita ang swordsmanship.
Pagkatapos ng kalahating araw na paglalakbay, dumating ang mag-ama ni Yefan at Ling sa paanan ng Shu Mountain. Ang langit ay kulay abo, at umuulan ng kaunti, at ang mga bundok ay natatakpan ng mga ulap at ambon, at ang ulan ay bumabagsak. Ang ulap ng bundok na pumupuno sa mga bundok ay nababalot ng patuloy na nagbabagong tallest na mga bato, na ginagawang parang isang fairyland ang buong Susan. Sa labas ng gate ng bundok, naghihintay na doon si Ling Qingfeng at isang grupo ng mga matatanda at disipulo ng Shushan. Sina Ling Baiguang at Ling Yue ay yumuko kay Ling Qingfeng, habang ang mga disipulo ng Shushan ay yumuko sa ulo. Bilang isang panauhing pandangal, si Yefan, syempre, ay nakatanggap din ng isang dakilang kagandahang loob. Sinabi ni Ling Qingfeng na may ngiti sa kanyang mukha, Mr. Naglaan kayo ng oras upang pumunta sa paksayon ng Shushan, talagang isang pagpapala ito para sa ating mga kabataang disipulo sa Susan, ngunit ang matandang lalaki ay naghihintay ng mahabang panahon. Nahihiya si Yefan, kung tutuusin, may ilang matatandang lalaki sa kanyang harapan na bumababa pa sa bundok upang salubungin siya sa tag-ulan. Elder Ling, masyado kang magalang, hintayin mo lang ako sa bundok, nahihiya ako sa isang junior na tumakbo pababa ng bundok, sabi ni Yefan. Hoy, hindi mo masasabi yan. Iniligtas ni Mr. Ye si Yue sa pagkakataong ito at napaglabanan ang panggigipit ng pamilya ni Ye para sa aming pamilyang Ling. Talagang isang malaking pabor ito sa aming pamilyang Ling, matigas na sabi ni Ling Qingfeng. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na hindi niya masyadong pinaninindigan ng pamilya Ye. Ito ay puro dahil ang Dragon King at ang iba pa ay hindi dumating para manggulo. Kung tutusin, ang ginawa ni Ye Feng sa pagkakataong ito ay talagang nakakahiya. Lolo, huwag tumayo sa ilalim ng bundok sa ulan, umakyat tayo sa bundok, sabi ni Ling Yue. Okay, Mr. Ye, pagkatapos ay mangyaring bumalik sa sekta sa amin at alagaan ka, sabi ni Ling Qingfeng. Ang isang grupo ng mga tao ay mga sinaunang mandirigma, at hindi mahirap umakyat sa bundok. Ito ay halos 2,000 metro ang taas, at hindi nagtagal upang umakyat. Pagkatapos ng lahat, ang paksayon ng Shushan ay isa sa 4 na pangunahing paksayon, na sumasakop sa ilang tuktok ng mga burol at isang malaking bilang ng mga sinaunang gusali, na ginagawang nabighani ang mga tao dito. Sa pamumuno ni Ling Qingfeng, sumunod si Yefan hanggang sa isang bulwagan kung saan tinanggap ang mga kilalang panauhin. Paano naman, mukhang napaka-estilo ang aming pangkat ng Shushan, tama ba? Sabi ni Ling Yue na may nakakalokong ngiti. Ngumiti si Yefan at sinabing, ano ang silbi ng estilo, hindi ko nakikita kung gaano kakahanda na bumalik. Inilabas ni Ling Yue ang kanyang mga pilak ng ngipin, mag-ingat ka sa pagsasalita mo, o tatawagan ko si Xiaoshu at sasabihin kay Xiaoshu na may buka na kalaban sa akin. Paano ako? Napangiti si Yefan. Kung gusto talaga kitang kulitin, pwede bang pigilan mo? Nagkunwaring casual si Ling Yue at ginulo ang kanyang buhok, na nagpapakita ng lahat ng uri ng pagmamahalan. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang tiyahin na ito ay talagang hindi madaling guluhin, kaya hindi siya dapat makipag-away sa kanya. Ubu, Yue, huwag kang bastos. Nagturo ng leksyon si Ling Baiguang. Biro lang, Dad, bakit ka excited? Walang pakialam na sabi ni Ling Yue. Lumingon si Ling Qingfeng upang tingnan ang kanyang apo at si Yefan ng may pag-iisip, at may kakaibang kinang ang sumili sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa silid ng piging, at ang mesa ay napuno ng napakasarap na pagkain mula sa lugar ng Susan. Bilang karagdagan kina Ling Qingfeng at Ling Baiguang, mayroon ding ilang pangunahing elder ng Shushan, at ilang iba pang pangunahing disipulo na sinamahan si Yefan na kumain ng magkasama. Ang mga taong Shushan tulad ni Jiang Xiaobai, Li Lihong, Pan Yi at iba pang mga tao na alam ni Yefan ay maaari lamang mag-toast kay Yefan mula sa malayo sa ibang mga mesa. Ang ikinatuwa ni Yefan ay ang mataba at bilog na lalaki ni Jiang Xiaobai, na patuloy na nagpapadala ng mga pahiwatig sa kanya na may kaunting galit na mga mata. Malinaw, iniisip pa rin ni Jiang Xiaobai kung ano ang ipinangako ni Yefan sa kanya noon, at gusto siyang ilabas. Kaalaman, bagay. Elder Ling, nandito ako sa pagkakataong ito. Una, sa imbitasyon ng iyong ama at anak, upang makipagpalitan ng karanasan sa martial arts, at pangalawa, gusto kong pumunta at makita ang iyong pagiging espada. Hindi ko alam kung komportable ito, tingnan ko. Yefan pagkatapos ng ilang inumin, diretsyong sabi niya. Maginhawa, syempre maginhawa, nakangiting sabi ni Ling Qingfeng, sa lakas ni Mr. Ye, handa siyang ibahagi sa amin ang kanyang karanasan sa martial arts. Sinamantala namin ito. Syempre, walang problema sa pagbisita sa Yuji Onsho. Gayunpaman, ang the records ng Yuji Onsho ay nasa aming Kangjan Pavilion, at ang Kangjan Pavilion ay sarado lang ngayon at hindi mabubuksan. Mangyaring hayaang magpahinga si Mr. Ye ngayon, at bukas, isasama kita at bisitahin ang Kangjan Pavilion. Natigilan si Yefan, bakit biglang may pahinga? Nakatagong Sword Pavilion, isang lugar para mag-imbak ng mga sikreto at armas ng martial arts, ano ang dapat ipahinga? Ito ba ay upang baguhin ang bumbilya? O pinturahan ang dingding? Gayunpaman, hindi mahalaga kung maghintay ka ng isang araw, tumanggo si Yefan at sumang-ayon. Pagkatapos kumain, humihingi ng paumanhin si Ling Qingfeng, Mr.
Kakabalik lang ng pinto, kailangan nating magsagawa ng meeting para pag-usapan ito, kaya. Pinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, malabong alam na may nangyari sa paksayo ng Shushan. Ngunit bilang isang tagalabas, dahil hindi nagkusa ang Panginoon na sabihin ito, hindi ito kumbinyente para sa kanya na magtanong pa, kaya sinabi niya, ayos lang, ang mga matatanda at ang ulo, abala ka sa iyo, hahanap ako ng iba na sasamahan ako sa pamimili. Sabi ni Yefan, at itinuro si Jiang Xiaobai, na mataba at maputi, iyan, taong mataba, noong huli kang pinili ni Yinlong na pumunta sa aking koponan, mayroon tayong kapalaran, sa pagkakataong ito ay dadalhin mo ako upang bisitahin ang Shushan. Nang makita ng isang grupo ng mga disipulo ng Shushan na pinili ni Yefan si Jiang Xiaobai, lahat sila ay mukhang kakaiba. Pagkatapos ng lahat, bagaman ang taong ito ay napaka-talented, sa ibang aspeto, siya ay itinuturing na nasa ilalim ng susan. Gayunpaman, biglang may naisip si Jiang Xiaobai, tuwang-tuwa siyang bumangon at sumigaw, okay. Okay, Mr. Ye. Pinag-isipan ni Ling Yue ang dalawang lalaki, na may kaunting hinala sa kanyang mga mata. Xiaobai, dapat mong gabayan ng mabuti si Mr. Ye. Bagamat hindi mas matanda si Mr. Ye kaysa sa iyo, siya ay isang kilalang bisita ng ating Shushan Mountain. Kailangan mong tretuhin ang mga nakatatanda ng may kagandahang loob at mabuting pakikitungo, alam mo ba? Tinagubilinan ni Ling Baiguang ang kanyang mga disipulo. Nakangiting tumango si Jiang Xiaobai at tumango, alam ko master. Nangangako akong tatapusin ko ang gawain. Mr. Ye, bagamat hindi ako makapunta sa Kangjian Pavilion pansamantala, maaari tayong pumunta upang makita ang iba pang martial arts training grounds at ang Kangshu Pavilion. Nasa Shushan tayo. Nakangiting sabi ni Ling Qingfeng. Nakangiting sabi ni Yefan, madaling sabihin, abala sa iyo ang dalawang iyon, mag-isa muna akong mamili. Mr. Ye, nagayos kami ng isang first class na guest room para sa iyo, Xiaobai, mangyaring akayin muna si Mr. Ye sa guest room. Sabi ni Ling Qingfeng. Hindi na makapaghintay si Jiang Xiaobai, tumakbo sa pinto, yumuko, at same time na sinabi, Mr. Ye, hayaan mo akong dalhin ka sa guest room. Kabanata 0947 Ang mga pangarap ay nagkatotoo. 0947. Tumango si Yefan, kumaway sa mga elder ng Susan, at lumabas ng banquet hall. Kinailangang kunin siya ng isang grupo ng mga tao mula sa Shushan, ngunit hinikayat sila ni Yefan ng ilang salita bago sila umatras. Nakita ni Yefan na walang sumusunod sa likod, kaya sinabi niya kay Jiang Xiaobai, ikaw na taong grasa, hindi ka ba nagpunta sa Yinlong? Tumawa si Jiang Xiaobai at sinabi, iniisip ng Commander-in-Chief ng Yinlong na ako ay masyadong mahiyain at walang motibasyon, kaya huwag kang pumunta sa Yinlong. Ako, hindi ko kailangang pumunta. Ang iba ay hindi natutuwa kapag natalo sila sa halalan. May kakayahan kang mapili ngunit gusto mong matalo. Napakasaya mo, at wala kang kahihiyan. Naramdaman ni Yefan na ang taong ito ay parang isang tamad ng bilil, maliban sa kanyang cultivation base, lahat ng iba ay low-end na bersyon. Walang pakialam si Jiang Xiaobai, bahagyang nahihiya na hinimas ang kanyang mga kamay, at ulong, Mr. Lagi kong binibilang ang sinasabi ko, ngunit, sa sikat ng araw, ito ay napakalaking layunin. Kapag dumilim, bababa tayo ng bundok. Maghanap ng kalapit na bayan, at sigurado akong hahayaan kang kumpletuhin ang iyong unang karanasan sa buhay. Sabi ni Yefan. Ang malangis na mukha ni Jiang Xiaobai ay namula sa pananabik, at hindi niya maiwasang tumingala sa langit, hindi ko alam kung gaano katagal magdidilim. Sinipan ni Yefan ang hita ng lalaking ito, nagmamadali ka. Mahigit 10 taon na akong nakaligtas, at may pakialam ka ba sa ilang oras na ito? Maglakad-lakad ka, maglakad-lakad muna, at ipakita mo sa akin ang iyong Shushan School. Walang dapat puntahan. Iyon lang. Ito ay bato o puno. Si Jiang Xiaobai ay ganap na wala sa isip, at ang kanyang isip ay puno ng mga bagay na iyon. Si Yefan ay nakaramdam ng hindi makapagsalita tungkol sa taong ito, at hindi nag-abala sa pag-aalaga sa kanya, kaya siya ay naglakad-lakad ng mag-isa. Marami pa ring makasaysayang lugar na sulit na makita sa paaralan ng Shushan, at nakatutuwang makita ang ilang kabataang alagad na naglilinang doon. Naglibot-libot si Yefan, at gabi na. Si Ling Qingfeng at ang iba pa ay nagdaos ng ilang pulong ng mga matatanda, at espesyal na nagpadala ng isang kusinero upang magluto para makakain ni Yefan. Ngunit direktang sinabihan sila ni Yefan na iwasan ito. Dadalhin niya si Jiang Xiaobai at bababa ng bundok para makita ang mga kaugalian malapit sa Shushan. Sinabi ni Yefan, syempre ang mga tao mula sa paksayo ng Shushan ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang opinyon. Kaya, si Jiang Xiaobai, na nagsuot ng simple at ordinaryong damit, ay sumunod kay Yefan pababa ng bundok na tuwang-tuwa. Aling bayan ang pinakamasigla sa paligid dito? Mas marami pang entertainment venue, casual na tanong ni Yefan. Agad na sumagot si Jiang Xiaobai, Yule Town. Nasa Hilaga lang. Wala pang 5 kilometro ang layo. Ngumiti si Yefan at sinabi, mukhang naimbestigahan mo na ito ng malinaw, kaya sa palagay ko ay mahiyain ka, o pupunta ka doon upang maglaro. Hinawakan ni Jiang Xiaobai ang kanyang bilog na mukha na nahihiya.
Hindi pa nakakita si Ye Fan ng ganoong pure martial artist na may perpektong pagpino ng katawan. Hindi ba alam ng lalaking ito na madali siyang kumita ng hindi mabilang na pera dito sa mundo gamit ang kanyang kakayahan? Ngunit maaaring ito rin ang napakahalagang lugar ni Jiang Xiaobai, kung hindi, pinatalsik siya ni Xu Shan sa kanyang dibisyon. Sa layo-layo ng dalawa, hindi nagtagal ay narating nila ang Yule Town na may populasyon na 70,000 hanggang 80,000 katao, ngunit dahil transit point ito ng traffic, maraming malalaking truck ang dumadaan dito. Upang masiyahan ang mga driver na ito na magdamag, ang nightlife dito ay natural na medyo mayaman. Nakahanap sina Ye Fan at Jiang Xiaobai ng isang restaurant, nagkaroon ng simpleng hapunan, at naglakad-lakad sa paligid ng bayan. Mr. Ye, saan tayo pupunta ngayon? Si Jiang Xiaobai ay pinagpapawisan sa kanyang noo. Habang papalapit siya sa pakay ay lalo siyang naging hindi mapalagay. Naglakad si Ye Fan sa isang footbath club at sinabing, nakakabihan ka, malamang na hindi mo magagawa ang mga bagay-bagay mamaya. Halika at kurutin mo muna ang iyong mga paa, magpahinga, at humanap ng lugar mamaya. Kailangan pang kurutin ang mga paa ko. Okay. Masiglang tumango si Jiang Xiaobai, hindi pa ako nakakapit dati. Pero wala akong pera. Walang magawang ibinaling ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabing, okay, buong gabi. Babayaran ko ito. Agad na namula ang mukha ni Jiang Xiaobai, at pakiramdam niya ay nakatagpo talaga siya ng isang dakilang maharlika. May pag-aalaga sa paa ang dalawa, at pagkalabas nila ng tindahan, gabi na. Dinala ni Ye Fan si Jiang Xiaobai hanggang sa isang hindi kapansin-pansing maliit na kalye na may malabo na kulay rosas na ilaw sa magkabilang gilid. Malamig din ang panahon, at may ilang may-ari ng tindahan na may kaakit-akit na make-up at walang edad ang makikitang kumakain ng mga buto ng melon sa pintuan o nagliligpit ng mga magazine sa tindahan. Ang ilang mga tindahan ay sarado na, at malinaw na hindi sila kukuha ng negosyo ngayong gabi. Matapos itong tingnan ni Ye Fan, kumuha siya ng 200 piraso at inilagay sa mga kamay ni Jiang Xiaobai. Ang pera ay ibinibigay sa iyo. 200 ang dapat na sapat para sa lugar na ito. Maaari kang pumili ng gusto mo, sabi ni Ye Fan. Napalunok si Jiang Xiaobai at nagtanong, ano naman sa iyo, Mr. Ye? Hindi ka ba kasama? Anong niloloko mo? Pamilyar ako. Matuwid na sinabi ni Ye Fan, paano ko ito magagawa? Ikinalulungkot ko ang aking asawa. Sinabi ni Jiang Xiaobai nang may paghanga, Mr. Ye ay talagang mabuting tao, ako. Kung ako ay magpakasal sa hinaharap, tiyak na matututo ako sa iyo. Nagsindi ng sigarilyo si Ye Fan na may seryosong mukha sinabi niya, sa pangkalahatan, mga lalaki, kailangan mong maging responsable ng kaunti. Hindi ka basta-basta matukso, kailangan mong magkaroon ng bottom line. Gayunpaman, kung hindi ka kasal, maaari kang maglaro hanggat gusto mo, ayos lang, isaalang-alang lamang ito upang tumaas ang rate ng sirkulasyon ng pera, para sa kapakanan ng ekonomiya ng ating bansa ay nagambag. Naku, makatuwiran, hindi nakakagulat na si Mr. Ye ay masyadong mapagpasyahan sa paggastos ng pera. May naisip kaagad si Jiang Xiaobai at nagtanong, Mr. Ye, last time I saw the Miss Chu at the Yinlong base. Is that your wife? Ubo-ubo. Halos mabulunan si Ye Fan sa buga ng usok, heheng ngumiti, masyado kaming malapit na magkaibigan. Oh, hindi ito masyadong inisip ni Jiang Xiaobai. Hindi siya makapaghintay. Masigla siyang tumango, isinilid ang pera sa bulsa ng kanyang pantalon, at sinabing, kung gayon. Pupunta ako, Mr. Ye, saan mo ako hinihintay? Nasa kalye ako sa tabi, at napadaan lang ako. Alam mo ba ang tindahang iyon? Sabi ni Ye Fan. Tumango si Jiang Xiaobai, I see. Hahanapin kita kapag tapos na ako. Pagkatapos noon, mabilis at naiinip na naglakad papunta sa kalye ang matambok na matabang lalaki. Sinadya itong sinulyapan ni Ye Fan, at nalaman na si Jiang Xiaobai ay pumasok sa isang tindahan, at hindi niya naiwasang iklik ang kanyang dila, medyo mabigat ang lasa, ang babaeng iyon ay dapat na halos 40. Gayunpaman, ang susunod na bagay ay hindi kung ano ang gusto niya. Upang isaalang-alang, natupad niya ang kanyang pangako kay Jiang Xiaobai at tinulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Si Ye Fan ay humihit-hit ng sigarilyo at malayang naglakad patungo sa maliit na tindahan kung saan inihahain ang mga skewer. Boss, 10 tupa at 10 baka, 2 pang bato ng tupa, at 1 bote ng sorghum. Nakahanap si Ye Fan ng mesa at naupo mag-isa. Hindi na siya nag-abalang magbasa ng menu, kaya dali-dali siyang umorder ng makakain. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumapit, umupo sa tapat ni Ye Fan, hinawakan ang kanyang pisngi at nagtanong, hindi ka ba napapagod sa pagkain ng napakaraming karne? Ang taong dumating ay si Ling Yue, ang babae ay nakasuot ng casual at inilapag ito. Bahagyang natakpan ng bangs ang kanyang mukha, ngunit hindi maipaliwanag na kaakit-akit pa rin ito sa gabi. Napangiti si Ye Fan sa loob-loob, alam niyang lihim kang sinusundan, kahit na sinusubaybayan mo ang mga binocular mula sa malayo, matagal na niya itong napansin. Ang dahilan kung bakit hindi niya inilantad ito ay hindi kinakailangan, pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin si Jiang Xiaobai. Maglaro. Pangalawa, sinamantala din ni Ye Fan ang pagkakataong ito para ipakita kung gaano siya
disiplinado sa sarili, sa labas, para hindi pumunta si Ling Yue at gumawa ng maliit na ulat kay Su Qingzhou. Nagkunwaring nagulat si Ye Fan, Miss Ling. Paano mo ako nahanap? Chapter 0948 Maaari kang kumita ng maraming pera. 0948 Ling. Bakas sa mga mata ni Yue ang hindi makapaniwala, natuklasan mo na ba ako matagal na ang nakalipas? Sa napakataas na antas ng paglilinang, paano ka nahuhuli? Tumawa si Ye Fan, hindi ko masyadong pinansin. Talaga. Hindi gaanong hinabol ni Ling Yue, at pabirong sinabi, bakit hindi ka pumasok at makipaglaro kay Senior Brother Jiang? Hindi ba nakakasawa na hintayin siya dito? Dinala ko si Jiang Xiaobei dito para tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Noong ako ang napili ni Yinlong, nangako ako sa kanya, ito ay pangako sa pagitan ng mga lalaki, sabi ni Ye Fan na may seryosong mukha. Bumantong hininga si Ling Yue, sa tingin ko alam mo na ang merkado, hindi mo na kailangang itanong ang presyo, karaniwan ka bang naglalaro? Marami. Bumantong hininga si Ye Fan at sinabing, Miss Ling, naiintindihan ko, hindi ibig sabihin na naglalaro ako ng mag-isa. Parang marunong akong magnakaw sa bangko, pumunta ba ako? Hindi mo ba naisip na ako yung tipo ng casual na lalaki, sa totoo lang, napaka-prinsipyo ko. Hindi sinungaling na nagkakagusto ako sa mga magagandang babae, at hindi rin sinungaling na kakaunti ang manliligaw ko. Pero hindi ako basta-basta naglalaro, at hindi ko magawa ang mga bagay na ikinalulungkot ko para sa aking asawa kapag nasa labas ako. Nako! Hindi ko nakita, akala ko bukas ka sa sinumang pumunta rito. Maliwanag na sinabi ni Ling Yue, mukhang may kontrol ka sa sarili. Kinuha ni Ye Fan ang baso ng alak, ibinuhos ang sarili sa isang puting baso, at sinabing, sigurado iyan, kung hindi, papayagan ba ako ng aking asawa na tumakbo ng may ganoong pagtitiwala? Madali para sa isang lalaking tulad ko na pumunta kahit saan. Nakakaakit ka ng mga bubuyog at paru-paro. Tumigil ka nga. Hindi mo ba iniisip na masyadong pangit ang mga babaeng nakatayo sa pinto? Kung tutuusin, halatang malaking singkamas, sinong niloloko mo? Sabi ni Ling Yue nang may pang-aalipusta, inabot niya ang kanyang kamay, kinuha niya ang baso ng alak ni Ye Fan. Sa sandaling itinaas ng babae ang kanyang ulo, siya ay bumantong hininga, inilabas ang kanyang pink na dila, at pinaypayan ang kanyang mga kamay. Sobrang maanghang, maraming taon na akong hindi nakakainom ng ganitong uri ng alak, mas masarap ito kaysa sa whiskey na iyon, talagang astig. Hindi nakaimik si Ye Fan. Ang internasyonal na reyna na ito ay isang tigre na umiinom ng sorghum wine. Tulad ng inaasahan sa isang masamang babae, malamang na uminom siya ng maraming oras sa kanyang mga araw ng paaralan. Dahil gusto ng babae na uminom, hindi siya pinigilan ni Ye Fan, at humingi ng isa pang baso ng alak, at kumain ng dalawa ng skewer habang umiinom. Miss Ling, bakit gusto mong kainin itong sheep kidney, para sa mga lalaki natin ang magpakain ng bato? Nakita ni Ye Fan na walang pag-aalinlangan si Ling Yue, kinakagat niya ang kidney ng tupa, puno ng langis ang kanyang bibig, at medyo hindi siya makapagsalita. Kung kumain ka ng isang bungkus nito, halos tapos na. Kung kumain ka ng sobra, ang mga taong tulad mo ay gagawa ng masama kung hindi ka pinapayagan. Babantayan ko si Xiao Shu, matuwid na sabi ni Ling Yue. Si Ye Fan ay talagang walang dapat pabulaanan, ngunit ang kanyang mga tuhog ng karne at mga bato ng tupa ay nahahati ng labis na hindi sapat na makakain, kaya kailangan niyang sumigaw sa amo, boss, 3 higit pang mga string ng leeks, 3 mga string ng mga hiwa ng baywang, at 3 mga string ng mga buns. Full tofu. Kumunot ang noo ni Ling Yue nang makita ang lalaki na nag-utos ng isang grupo ng mga ito, kumakain ka pa rin ng leeks. Mabaho ang umut-o. Hindi ako makitulog sa iyo sa ilalim ng mga takip, ano ang iyong kinatatakutan? Sabi ni Ye Fan. Pinandilatan ni Ling Yue ang lalaki, gusto mo talagang maging maganda, kung gusto kong matulog, kasama ko lang ang asawa mo. Hindi napigilan ni Ye Fan na makaramdam ng kaunting inggit matapos itong marinig, hindi pa siya natulog kay Su Qingzhou. May nakita si Ling Yue, at hindi niya mapigil ang lumapit at nagtanong sa mahinang boses, hindi pa ba kayo nakakasama ni Xiao Shu sa iisang kwarto? Oo. Agad namang sumagot si Fan, halos 1 taon na ang nakalipas mula nang makuha natin ang certificate, ano ang pinagsasabi mo? Hinawakan ko ito gamit ang aking mga kamay, at nandoon pa rin si Xiao Shu. Bahagyang tumawa si Ling Yue. Natigilan si Ye Fan at kumurap, ito. Maaari pa rin itong hawakan. Inilagay mo ang iyong kamay. Hawakan. Hindi napigilan ni Ling Yue na mapangiti at sinabing, ang tanga mo, syempre nagsinungaling ako sa iyo. Ikaw talaga naniniwala ako. Haha, alam kong mag-asawa kayo. Alam lang ni Ye Fan na siya ay nalinlang, at talagang natabunan ng, maliit na asong babae, na ito. Sa sobrang kahihiyan, kinailangan ni Ye Fan na ibaon ang kanyang ulo sa pag-inom at pag-inom, nag-iisip sa kanyang puso, magkaroon ng ideya ng proposal ng kasal sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ganap na gawing sarili niyang babae si Su Qingzhou, kung hindi ay pagtatawanan siya ng mga tao. Nang makitang hindi nagsasalita si Ye Fan, hindi napigilan ni Ling Yue ang pagpout, bakit, napakakuripot ng isang lalaki. Banibiro lang kita. Napabuntong hininga si Ye Fan, iginagalang ko ang aking asawa, hindi mo maiintindihan. Bakit hindi ko maintindihan?
Sa totoo lang, medyo naiingit ako. Kung alam ng lalaking iyon na si Yefeng kung paano siya igalang, hindi ako magiging ganito, natatawa si Ling Yue sa sarili. Nagulat na sabi ni Yefan, hindi mo ba naisip na talagang gusto mo si Yefeng? Baliw. Kinaikit ni Ling Yue ang kanyang mga mata at sinabing, ang sabi ko lang, kung iginagalang ako ni Yefeng, huwag mo akong kunin bilang kanya. Ang mga personal na gamit ay pareho, kaya tatanggapin ko ang aking kapalaran. Kung gusto ni Lolo at Tatay na magpakasal ako, papakasalan ko siya. After all, sooner or later, ikakasal na ako. Gayunpaman, hindi ako nirerespeto ni Yefeng. Kung pakakasalan ko siya, ay katumbas ng pagkahulog sa impyerno, kaya wala akong pagmamahal sa kanya. At hinding-hindi ko siya pakakasalan. Sa pagsasalita nito, kinuha ni Ling Yue ang baso ng alak at iniunat ito kay Yefan, halika, nirerespeto kita, tutal, kasama ko si Yefan. Si Feng Bi, isang lalaking gumagalang sa mga babaeng tulad mo ay mas mabuti. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, ihahambing niya ang kanyang sarili kay Yefeng. Ito ay masyadong nakakaawa. Matapos mag-toast si Ling Yue ng isang baso, nagbuhos siya ng isa pang baso at patuloy na hinawakan si Yefan, ang baso ng alak na ito ay isang formal na pasasalamat sa pagligtas sa aking buhay. Umiling si Yefan, maliit na bagay lang, bagamat nakapatay ako ng maraming tao, isa akong doktor, at trabaho ko ang magligtas ng mga tao. Puchi, matamis na sabi ni Ling Yue, ikaw ay isang taong talagang contradiction. Pumapatay at iligtas ka ng mga tao, hindi ba ikaw ay schizophrenic? Nagkibit balikat si Yefan. Piliin ang pumatay, piliin ang magligtas, ganyan dapat. Naglabas ng sigarilyo si Yefan, sinindihan ito para sa kanyang sarili, pinag-cruise ang mga paa ni Erlang, at tumingin sa bayan sa ilalim ng gabi, masayang. Napatingin si Ling Yue sa lalaking may ulirat. Mula sa mga mata ni Yefan, nakikita niya ang mga pagbabago at kalayaan na hindi dapat magkaroon ng edad na ito. Ang natural na pagkalalaking ito ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso nang hindi namamaliin. Speaking of which, magkakilala lang ang dalawa ng ganoon katagal, at hindi pa sila nagkikita ng maraming beses, pero hindi lang niya nailigtas ang sarili niyang buhay, kundi tila unti-unting nireresolba ang sakit sa puso niya. Si Ling Yue ay lalong nagiging usyoso, walang kamalay-malay, ay gustong lumalim ng malaman ang lahat tungkol sa lalaking ito. Kung ikaw ay noong sinaunang panahon, kumita ka ng maraming pera. Nakangiting sabi ni Ling Yue na may 1,000 iniisip sa kanyang isipan. Natigilan si Yefan saglit, anong ibig mong sabihin? Noong sinaunang panahon, iniligtas mo ang aking buhay. Sa sobrang kabaitan, hindi ba dapat ipakita ng isang maliit na batang babae ang kanyang paggalang? At saka, noong unang panahon, ang mga asawa at babae ay naging isang grupo. Siyempre, kumurap si Ling Yue, puno ng kuryente. Haha, ang sarap magkaroon ng grupo ng mga asawa at babae, pero yun ang handang gawin ng mga babae. Napalunok si Yefan. Kung sasabihin ko, payag ang batang babae. Bahagyang kinagat ni Ling Yue ang kanyang mapupulang labi. Kabanata 0949 ay ang aking mga intensyon. 0949. Hindi mapigilan ni Yefan na makaramdam ng init. May naramdaman siyang kiliti sa mga mata ng babae. Ngunit sa lalong madaling panahon, si Yefan ay naging matino sandali, at ngumiti, Miss Ling, huwag mong isipin na maloloko ako, dapat gusto mo akong mahuli muli at magreklamo sa aking asawa. Haha, masyado mo akong minamaliit, hindi kita matutukso. Saglit na natigilan si Ling Yue, pagkatapos ay biglang bumalik sa kanyang katinoan, medyo nanghihinayang, ano ba ang pinagsasabi niya, paano niya nasasabi ang ganoong bagay sa asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay nakaramdam ng kaunting init ang babae sa kanyang mukha, at pagkatapos noon sa sandaling sumandal siya, lumingon siya sa malayo, at sinabi sa mga hakbang, matalino ka. Biglang naging awkward ang atmosphere, naramdaman ni Ling Yue na parang hindi tama ang buong pagkatao niya, labis siyang nalungkot. Ang sinabi niya ngayon lang, sa huli, ay ang orihinal na puso, o talagang katuwaan lang. Siyempre may naramdaman din si Yefan na kakaiba, kaya mabilis niyang iniba ang usapan at sinabing, bakit hindi pa bumabalik itong matabang lalaki, gaano katagal? Gawin mo, habang nagsasalita siya, nalaman niyang sa hindi kalayuan, si Jiang Xiaobai ay may kasamang isang babaeng may gusot na damit ang lumapit. Nakita ni Jiang Xiaobai na naroon din si Ling Yue, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga yabag, ibinaba ang kanyang ulo, at hindi nang ahas na makita ang sinuman. Ano ang sitwasyon? Nagtaka si Yefan, bakit lumabas ang produktong ito kasama ng tindahang iyon? Hinatak ng makapal na ayos na babae ang kwelyo ng kanyang damit at tinanong si Yefan sa accent na may lokal na dialekto, kaibigan mo ba siya? Tumango si Yefan, kalimutan mo na, ano ang nangyari sa kanya? Ibinigay niya ito sa kanya. Gusto kong patayin ang matandang babae sa halagang 200 yuan. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kawalanjiya. Sinabi niya na ito ay pakikitungo ng isang kaibigan, kaya bilasan mo at ibigay ang pera. 300 yuan pa rin ito. Inunat ng babae ang kanyang kamay at sinabing. Natigilan si Yefan at hindi naiwasang magtanong kay Jiang Xiaobai, paano ka naglaro? Ibinaba ni Jiang Xiaobai ang kanyang ulo at bamulong na parang lamok, ako.
Akala ko ito ay 200 yuan, at casual lang akong naglaro ngayong gabi, sino ang nakakaalam ng pagkakaiba? Ang presyo ng serbisyo ay hindi pareho. May problema ba? Gusto mong maglaro ng isang gabi sa halagang 200 yuan? Sa tingin mo, umuupa ka ba ng isang hotel na matutulugan? Sa sobrang lakas, gusto ko talagang baliin ang mga buto ng matandang babae. Iniabot ng dalaga ang kanyang kamay, bilasan mo at ibigay mo sa akin. Pera. Gusto ko pang magnegosyo. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, direktang binigyan niya ang babae ng 300, at umalis ito. Sinabi ni Ling Yue na may masamang tingin, Senyor Brother Jiang, maaari mo bang itigil ang pagiging bastos, at ihagis ito sa shampoo? Teacher. Junior sister, mangyaring huwag sabihin sa master, ito ako. Sa unang pagkakataon. Naaawang sabi ni Jiang Xiaobai. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, mahigit 1 oras ka nang pumasok, paano ka naglaro? Naghahadjust ka na ng iba kaya hindi mo na matiis. Nang marinig ang tanong na ito, agad na lalong namula ang mukha ni Jiang Xiaobai, at sinabi niya na may langit-ngit, ako. Sa unang pagkakataon na ako ay masyadong kinabahan, malapit na. Natigilan si Yefan, ngumiti siya at sinabing, mamaya, para mapatunayan ang sarili ko, nagsumikap ako, at nang lumakas ako, nasaktan ang iba. Nahihiyang hinawakan ni Jiang Xiaobai ang kanyang ulo, hindi ko na masyadong inisip iyon, akala ko komportable na siya kaya napasigaw siya ng napakalakas. Hehe, hindi na nakinig si Ling Yue sa gilid, shut up. Gusto mo ba? Yung mukha ko. Nasa tabi ko pa rin, so anong pinagsasabi mo? Walang pagpipilian si Yefan kundi sabihin kay Jiang Xiaobai, okay lang, pag-uusapan pa natin ito bukas. Tuturuan ka ni kuya ng ilang magagandang trick, at sisiguraduhin kong hahayaan kang gumawa ng higit pa sa susunod. Cool. Lumiwanag ang mga mata ni Jiang Xiaobai, at gusto niyang lumuhad sa apprentice, okay. Okay. Mr. Ye, napakabait mo sa akin, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon bago ang edad na 30. Gustong sipin ni Ling Yue si Jiang Xiaobai. Sabay tingin niya kay Yefan, bilasan mo at tapusin mo ang pagkain mo. Bumalik ka. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, ano ang hinihimok mong gawin nila? Gayunpaman, ang layunin ay nakamit pa rin, nakuha ni Jiang Xiaobai ang kanyang hiling, at maaari nga silang umalis. Bumalik sa pangkat ng Shushan, dumating si Yefan sa guest room. Nagulat si Yefan, si Ling Yue ay talagang nananatili sa katabing silid. Miss Ling, umuwi ka na, bakit sa guest room ka pa nananatili? Nagtataka si Yefan, maaaring sinasadya ito ng babae. Nalaman lang ito ni Ling Yue, at nagtaka kung paano inayos ng 12-12 ng mga high-class guest room sa Shushan ang kanilang mga kwarto. Natakot siya na baka hindi maintindihan ng lalaki, kaya mabilis niyang ipinaliwanag, huwag mo nang isipin iyon, dito ako nakatira dahil hindi pa ako nakapunta sa Susan mula noong bata ako, at malamang na matagal nang wala ang aking silid, kaya dito ako nakatira. Gayunpaman, ang taong nagayos ng silid ay maaaring maginhawa, ang dalawang silid ay pinagsama-sama. Oh, tumango si Yefan, hindi ko naisip, magandang gabi. Well, good night, walang sinabi si Ling Yue, tinulak muna ang pinto at pumasok. Dumating si Yefan sa kanyang silid at tumingin sa tinatawag na upper class na guest room sa Shushan, na talagang medyo luma na. Ang mga muebles ay mga dekada na ang nakalipas, ngunit ito ay malinis. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa isang mataas na bundok na may taas na ilang libong metro. Kung kaya mong i-connect ang tubig at kuryente, dapat nasa iyo ang lahat, kahit na hindi ito masama. Naisip ni Yefan na wala siyang oras para mag-practice sa pagtatapos ng araw, kaya hindi siya makatulog ngayong gabi para makapag-practice siya sa kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang damit para hindi na siya maghintay hanggang sa mapuno siya ng pawis, hubot-hubad, nagsimula siyang mag-practice ng kanyang set of moves sa kwarto. Pagkatapos mag-practice ng wala pang kalahating oras, biglang narinig ni Yefan ang tunog ng tubig na umaagos sa tabi. Ling Yue, naliligo ba? Kahit napaka-general ng kwarto, may rain shower pa rin, pero walang shower room, flush lang sa toilet. Ganito ang kwarto ni Yefan, at ganoon din ang katabi. Iniisip ang matambok na figure ni Ling Yue na parang isang western na babae at ang kanyang matangkad na figure, biglang hindi na makapagsanay si Yefan. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya si Jiang Xiaobai para maglaro ngayong gabi. Kahit na siya mismo ay hindi interesado sa mga babaeng iyon, hindi na ito magagawa ni Ling Yue. Iba ito. Hindi napigilan ni Yefan ang maglakad patungo sa banyo, sa tabi ng lugar kung saan naliligo si Ling Yue. Sa sandaling ito, kung maaari siyang magkaroon ng mga supernatural na kakayahan, tulad ng clairvoyance. Maganda iyan. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. At marami pang iba. Sumimangot si Yefan, at biglang napansin ng matatalas niyang mata na parang may maliit na butas sa cement gap ng tile sa dingding ng banyo. Ito ay dapat na isang butas na ginawa sa nakaraan upang i-install ang ilang mga kawit at mga katulad nito, ngunit hindi ito napuno. Napalunok si Yefan at marahang naglakad palapit. Ang Hall of Supreme Harmony sa Shushan, kung saan nakatira ang nakatatandang Ling Qingfeng. Ang lugar. Tahimik sa gabi, sa practice room ni Ling Qingfeng.
Itinulak ni Ling Baiguang ang pinto, ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ama, narito ako." Mister, ikaw ay bumalik. Naka-crossed si Ling Qingfeng sa isang futon, binuksan ang kanyang mga mata at tinanong ang kanyang anak. Sumagot si Ling Baiguang, "Bumalik ako, ang walang kwentang bagay ni Xiaobai, nakita ko ng sarili kong mga mata ang namumula niyang mukha, wala na talagang pag-asa." Hehe. Hindi siya maaaring maging pinuno ng sekta, ngunit ito ay higit pa sa sapat na maging matanda sa aming sekta sa hinaharap. Ngumiti si Ling Qingfeng at sinabing, "Hindi mo maasahan na siya ay may mataas na talento sa paglilinang, at kailangan niyang maging magaling sa lahat ng bagay. Anyway, ang kanyang puso ay hindi masama, iyon lang." Tumango si Ling Baiguang, at pagkatapos ay muling nagtanong, "Pare, nakita ko lang na pumunta rin si Yue sa guest room. Bakit hindi mo tulungan ang babaeng iyon na ayusin ang kwartong tinitirhan niya noong bata pa siya, at hayaan siyang tumira sa guest room? Natural akong mayroon ako. Higit pa. Bukod dito, ang mga bundok ay hindi masyadong mapayapa kamakailan, mas ligtas na manirahan sa tabi ni Mr. Ye," sabi ni Ling Qingfeng na may seryosong tingin at malalim na kahulugan. Inilibot ni Ling Baiguang ang kanyang mga mata at may mga hula sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagtanong ng marami, at sinabing, "Alam ng anak, nagpapahinga si tatay kanina, magre-retire na ako." Kabanata 0950 Tatlong salita. Sa VIP room sa 0950. Nagkunwaring casual si Yefan at naglakad papunta sa kanyang banyo. Pinipigilan niya ang kanyang hininga, sa kanyang physical fitness at ang lakas ng kanyang mga laman loob, kahit na hindi siya huminga ng higit sa 10 minuto, ito ay ganap na maayos. Sa ganitong paraan, ginamit ni Yefan ang mga kasanayan na ginagamit lamang niya kapag nagtatago at pumatay ng mga tao, at napunta sa maliit na puwang na iyon. Bago huminto ang tunog ng lagaslas na tubig, lumunok si Yefan, ibinaba ang kanyang katawan, at dahan-daang inilipat ang kanyang mga mata sa puwang. Bagamat napakaliit ng pagbubukas ng puwang, ang anggulo ay nasa ilalim lamang ng rain shower. Hindi nagtagal ay nakita ni Yefan ang isang piraso ng puti at malambot na balat, na basang-basa ng mga patak ng tubig. Nanood si Yefan ng 10 minuto, at ang mga kaisipang bumaha sa kanyang puso, sa huling pagsusuri, ang tatlong salitang ito. Malaki, puti, pink. She really deserves to be an international queen, a big star, and she must always take care of every inch of her skin meticulously. At dahil sa kaugnayan sa pagitan ng ehersisyo at pagsasanay, ang figure na ito at ang antas ng katatagan ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong kababaihan. Hindi ko alam kung gaano katagal, biglang nanlamig si Ling Yue doon at tumigil sa paggalaw. Nakaramdam ng pagkabalisa si Yefan saglit, maaaring natuklasan na siya. Ayon sa kanyang antas ng pagtatago, hindi ito dapat. Bukod dito, kung nalaman ni Ling Yue na siya ay nanunood, dapat ay naging marahas siya, hindi masyadong tahimik. Si Yefan ay nag-iisip sa sarili ng si Ling Yue ay kumuha ng isa pang shower gel at nagsimulang kumapal at magpunas sa kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag si Yefan. Naka-shower gel pala siya. Bilang resulta, napalunok muli si Yefan at patuloy na pinahahalagahan ito. Nais niyang nasa tabi niya ito at nilinis ang bawat bahagi ng kanyang. Pagkatapos panoorin ito ng 10 minuto, nakita niyang lumabas ng banyo si Ling Yue. Tumingin si Yefan sa likod ng babae habang paalis siya, ang balingkinitang baywang at ang mabilog at bilog na ibabang bahagi ng katawan, talagang gusto niyang sumugod sa susunod na silid at angkinan ang mapang-akit na stunner na ito. Hindi. Sinampal ni Yefan ang kanyang sarili sa noo, ito ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa, hindi banggitin ng isang babaeng angkan, paano siya magiging masyadong casual. Kung talagang may kinalaman siya kay Ling Yue, malamang na magagalit si Su Qingzhou. Habang tinitiis ang apoy sa kanyang ibabang tiyan, si Yefan ay naglakad pabalik sa gitna ng silid at nagpatuloy sa pagsasanay. Kaya lang nitong gabing ito, hindi lang niya kinailangan na magsanay ng pisikal, ngunit kailangan din niyang bigkasan ng mantra na nakakapagpalinas ng puso ng Pal-Aegean upang sugpuin ang isang mapusok na apoy. Kinaumagahan, si Yefan, na hindi pa natutulog, ay naligo. Hindi siya nakatulog buong gabi, pero na-refresh siya, pero nakaramdam siya ng gutom. Kung tutusin, sobrang nakakapagod ang mga kilos niya. At habang siya ay nagsasanay ng higit at mas malalim, kamakailan sa pamamagitan ng paraan ng pagpapatakbo ng kapangyarihan ng langit at lupa, maging ang dugo at mga laman loob sa katawan ay nagsimulang lumakas. Ang prosesong ito ay upang maalis ang mga dumi sa katawan ng paulit-ulit, upang maalis ang ilang mga marupok na selula, at ang mga selyulang may iwan ay ang magiging pinakamahusay, at isasama sa higit na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Bilang resulta, naramdaman ni Yefan na ang pagsasanay ng isang beses ay mas nakakapagod kaysa sa pagsasanay ng 2 beses noon. Siyempre, sa ganitong paraan, mapapalakas din ang mga panloob na organo ni Yefan, at mapabuti din ang kalidad ng dugo. Sinusubukan lang ni Yefan na alamin ito ng mag-isa. Walang makapagtuturo sa kanya ng ganitong paraan ng paglilinang. Ito ang orihinal na nilikha niya, kaya hakbang-hakbang lang ang magagawa niya. Sa kabutihang palad, mayroon na ngayong pundasyon si Yefan, at maraming laban ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, kaya sa pangkalahatan, walang dapat magkamali. Pagkatapos magpalit ng magaan na damit ng pangkat ng Shushan, lumabas si Yefan sa silid. Umaga.
Bumukas din ang pinto sa tabi niya sa mga sandaling ito. Humikab si Ling Yue at tinatamad na binati si Ye Fan. Pasimpleng hinayla ang buhok ng babae na may ulap sa kanyang likuran, at hindi nakaharang sa mga linya ng kanyang katawan ang maluwag na damit. Sa sandaling makita siya ni Ye Fan, para bang nawala ang lahat ng damit sa kanyang katawan, at diretsyong nakikita niya ang magandang tanawin sa loob. Hoy, binabati kita ng magandang umaga, bakit mo ako tinitingnan ng nakakatulala? Napakurap si Ling Yue. Oh, nako, maaga si Miss Ling. Nagmamadaling ngumiti si Ye Fan. Sinabi ni Ling Yue na may kalahating ngiti, alam kong maganda ako, ngunit asawa ka ng matalik kong kaibigan, kaya hindi ito maganda para sa akin ng ganoon. Miss Ling, huwag kang magkamali, hindi ko lang inaasahan na gigising ka ng ganoon kaga, nagmamadaling sabi ni Ye Fan. Nagpout si Ling Yue, sa tingin mo, nag-aaway pa rin ang mga talukap ko, ngunit hiniling sa akin ng aking lolo na ihatid ka sa almusal, at pagkatapos ay samahan ka sa field ng kendo, at hayaan mo akong maging tour guide mo sa mga araw na ito. Gabay, hindi ba ako dinala ni Jiang Xiaobai? Nagtataka si Ye Fan. Kinaikit ni Ling Yue ang kanyang mga mata, ang baboy ni Brother Jiang, dahil isa na siyang disipulo sa ikatlong henerasyon, hindi na niya kailangang bumangon ng maaga para magsanay ng mga ehersisyo sa umaga, at matulog na parang patay na baboy araw-araw, ano ang aasahan niya sa kanya? Hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga sa emosyon. Minsan kailangang tanggapin ng mga tao ang kanilang kapalaran, at kung gaano karaming mga tao ang nagsasanay ng husto, hindi man lang nila maabot ang likas sa kanilang buong buhay. Isang tamad na lalaki tulad ni Jiang Xiaobai, ngunit dahil sa kanyang mataas na talento, nakamit niya ang mahusay na pagiging perpekto sa kanyang pagsasanay sa katawan sa murang edad. Ito ang realidad na kailangan mong harapin kahit gaano kakawalang kumbinsido. Nang dumating ang dalawa sa dining place, parehong naghihintay doon sina Ling Qingfeng at Ling Baiguang. Sa pagkakataong ito ay walang masyadong tao na kumakain ng magkasama. Habang nag-aalmusal, nakangiting tinanong ni Ling Qingfeng si Ye Fan, Mr. Ye, nasisiyahan ka ba sa iyong pananatili kagabi? Naalala ni Ye Fan ang nakita niya kagabi, at agad na tumanggaw ng nakangiti, satisfied, maganda ang pananatili mo. Off. Hehe, si Mr. Ye ay nasisiyahan na. Karamihan sa aking mga tao sa Shushan ay mga martial arts practitioner, at ang ilang mga lugar ay masyadong simple. Mangyaring huwag ito magustuhan, sabi ni Ling Qingfeng. Ipinahayag ni Ye Fan ang kanyang pag-unawa at naisip sa kanyang sarili, mas mabuti kung simple ka, kung hindi ay hindi may iwan ang tahi. Sama-samang nag-almusal si Ye Fan at ang tatlong henerasyon ng pamilya Ling at pumunta sa field ng kendo. Ito ang lugar kung saan ang mga kabataang alagad ng Susan ay magsasanay ng espada sa umaga. Mukhang isang avenue. Mayroong daan-daang mga disipulo. Silang lahat ay pang-apat na henerasyong mga alagad ng Susan, at ang isang maliit na bilang sa kanila ay mga ikatlong henerasyong mga alagad na may ordinaryong paglilinang. Kung tungkol sa mga nagtuturo at gumagabay sa kanila, sila ay mga disipulo sa ikalawang henerasyon. Si Ling Qingfeng at Ling Baiguang ay karaniwang hindi kailangang bumisita araw-araw, ngunit ngayon ay sinasamahan nila si Ye Fan, at ang mga disipulo sa eksena ay bumati ng magalang. Master, Senior Brother in Charge. Alam ng lahat na darating kayong dalawa ngayon, kaya lahat kayo ay naghihintay at tumatanggap ng mga tagubilin. Si Pan Yi, isang matipunong tangkad, ay lumapit at sinabing may mataas na espiritu. Nakilala na ni Ye Fan si Pan Yi dati. Sa Huahay noon, ang walang ingat na lalaking ito ay nalampasan pa siya sa lakas. Hehe, dinadala namin si Mr. Ye upang makita. Kasama si Mr. Ye dito, dapat din nating pakinggan ang mga tagubilin ni Mr. Ye, sabi ni Ling Qingfeng. Ang pangalawang henerasyong babaeng disipulong si Li Lihong ay dumating sa oras na ito at nagsabi, Guro, si Ji Ye ay may mataas na antas ng paglilinang, ngunit kung tutuusin, hindi siya isang eskrimador. Kung siya ay dumating upang gabayan ang ating mga disipulo sa Susan, natatakot ako na mahirap para sa isang malakas na tao. Bagamat nakita ng lahat ang lakas ni Ye Fan, pagkatapos ng lahat, hindi kailanman ipinakita ni Ye Fan ang kanyang pagiging espada. Ngunit sa pagkakataong iyon, naroon si Ling Baiguang at hindi pinansin, dahil masyadong mabilis ang takbo, kaya hindi niya alam ang paraan ni Ye Fan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.